According sa kay sa news na daw may prepare kami yung makadto kami sa barangay Bagumbayan sa Yari anay ang unang nga mga balita nga dalon ko anay sinyo. Dual lang gid ka balita. Partner sa Madamog ingat salamat. Welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa Ilonggo News Live. Welcome sa aton mga viewers diri sa balo naman nga adlaw sa aton nga pagpangalagad inakalipay naton nga nakabugtaw kita sing maayo subong adlaw. Thank you Lord. Subong adlaw mangin masinadyahon mangin fruitful ang aton nga programa considering nga amo ni ang talk of the town sa karon. No? Upo naton diri aton mga engineer, si Engineer Robin Panes from Pasig, of course si Engineer Dines Uyaban from Pabia. Amo ni aton mga resident engineer diri sa aton nga programa Ilonggo News Live. Of course diri sa aton director sa kay Toto Rex. Good morning diri sa Menro sa Tigbawan kag sa New Lucena. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Ang aton nga bisita kilala ini wala sing liwan kundi hindi kilala sa subong lang kundi kilala ini siya bilang isa ka bimidal din siya nga PNP personnel. Of course ang iya sining tiyo may close friend namon ni Toto Rex ni sa kabig naton nga amay namon wala sing liwan kundi si retired Milwen Sosento. Sir, good morning dira sa Limudyan. Daw nahidlaw na kami ni Toto Rex ang ibos kag ano ko dito pamahon naton to pre? Ibos kag baybayin dira sa may Alimudyan. Good morning man dira sa kay attorney abyan naton Ronnie Dilicana ning mga abyan naton sa media. Subong kuntani upo naton diri sa attorney Pet Milyesa pang na medyo komplikado ang iyang schedule. Pero anyway, nyo abyan sa kahinan magapangalagad sa sulod sa tinakna gintinguan ginaton nga maimbitar ang pinakamasako sa karon nga bisita naton kay nalin to siya kay nasa isa ka iya sa mga abyan naton dito sa RMN ang Bugsay. Ano to Bugsay to ginambal ni festival dira sa may bahin sang Iloilo River, no? Dira sa Esplanade. Upon naton makabyanan ang bisita naton, gin-invite naton siling naton. Wala sing liwan kundi si retired Major Charlie Sustento. Good morning sir, ang imo pagpanamyaw diri sa aton nga programa sa Ilonggo News Live. On the air ka subong sir sa aton nga program. Good morning sir. Yes sir, Art, mayong aga man sa imo mga kaupo dire kag mayong aga sa tanan nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo kag kapin man sa mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo sir. Mayong aga. Good morning dira sa may bahin sang 4th District of Iloilo. Damo kita ng mga abyan. Classmate ko dira ang Vice Mayor kag former Mayor sa Banwa sang Anilaw. Sa kay classmate ko Matet Dibuki formasyon Dibuki. Good morning dira no sa Banwa sang Anilaw. Of course sa kay kumpare ko na Bubit Pama sa Dueñas. Sir, good morning da no. Kag sa Pasig of course kay ang best friend ko na si kay Nunoy Recoy Palmares. Of course kay Toto Gistri. Good morning sir, ang imo ani pag panamyo kag imo nga mapangalagad sa aton pumuluyo. Ano ginasakuan sa karon ni Police retired Major Charlie Sustento, sir? Yes sir, Art no. So subong galibot-libang galagaw kita kag sa kita kaalagyan sa mga pumuluyo sa 4th distrito, not only for the 4th district but for the province of Iloilo nga mapadali ang serbisyo sa mga probinsya sa Iloilo pagi ini sa mga programa ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Just like sa mga assistance, mga proyekto niyang barangayan
nga mapadali kag mapadasig kag mga healthcare services niya nga kinahanglan gid sa mga pumuloyo. So kapang hinunaanon kita kay gapati si gobernador nga kun ang probinsya sang Iloilo nagaumwad, nagasaka, nagaprogress, hindi siya gusto nga ang mga kabaranggayan, mga kabanwahanan nga sakop sang probinsya Iloilo mabilin. Dapat ululupod kaga as private wala kita dira sweldo, gabulig lang kita nga mapaabot sa pumuloyo sa pinakamalayo nga barangay sang probinsya sang Iloilo, especially dira sa 4th distrito, ang mga programa niya kag matagan sang pag-asa, hope ang mga pumuloyo nga may ara gali gobyerno nga nagadangop sila sa tuwa sa tion sang ila mga kinahanglanon, sir. Major Sustento, pila ka gani ka tuig sa serbisyo bilang PNP personnel, PNP officer, sir? Actually, sir, I entered in the Philippine National Police in the year 2003. So, subong, mag-celebrate coming December for our 21st anniversary. Kag naging official kita, Philippine National Police bilateral entry in the year 2008. Classmate kami ni Colonel Jonathan Pinwin. Kag tomorrow September 1 we rating our 16th anniversary sa pagka-opisyal namo diri sa Philippine National Police. Congratulations sa batch 2008, Yes, no? sir. Daw mo ni ang mga mo ni mga huwaran ka bimidal nga mga official ang 2008 kani Major Sustento, sir. Kag halin pag sano ka ni nag-retire, sir? Actually, nag-exit ako, sir, last year, December 15. last year lang? December 15 of December 15, 2003, sir. 2023, I mean. 2023 ka. Yes, sir. Bago ka lang gali Yes, sir. nag-retire. Actually, classmate na mo ni sir ang subong, the most controversial man nga si Joby Espinido. He is my very close classmate ko man, very closest friend ko, my classmate man. Amo na ang ang 2008 si Colonel Benitez, si classmate ko man who was been assigned man dire sa Iloilo City as the intelligence officer. Kagang mga 2008 nga lateral entry amo ni halos tanan ang mga na-assign sa operatiba, no, nga tag sa nag-contribute sa madamong accomplishment sa Police Regional Office 6 kag sa entire organization of the Philippine National Police. Good morning, madira sa akong ngabyan ang City Director sa kay Colonel Kim Ligada, tubo sang Pasig. Yes, sir. Actually, playmate ko siya, teammate sa basketball. Kag actually, kagina, of the night kami sa isa events, ang RMN, River Festival nila in sa ila nga celebration sang 72nd foundry. Upod kumanto ang atong provincial director, si Colonel Bayani Rasalan, kag si City Director, Police Colonel Kim Ligada. Good morning dira sa kay Kim. Kim, good morning dira. Sa no, abyan nato ni si Kim kag nami nga opisyal. Colonel, Major Sustento, ginimitarik kasang programa Ilonggo Newsline. Bagod sining gin-expose nimo nga parte sa Dumanga Sport, no? Way gid ako sang detail kay way ko gid mabasa. Ining ginapabutyag nimo nga memorandum of agreement between sa PPA kag sa LGU Dumangas. Pwede mo ma-educate ang atong pamuluyo ano ang kaundan sining MOA between sa duha ka party, Major Sustento, sir? Yes, sir, Art, no.
para sa sa mga palamati sa imo programa, ang issue regarding sa wala ma-remit nga kwarta pinasyonal police kag hindi ma-account nga kwarta nga income dira sa Dumangas Port. Nag-start ini may kuan siya may ini ang Dumangas Port. During the time sang ako chief of police dira sa matandaan ko, ang Dumangas Port gina-operate ini isang isa ka private entity, isa ka private sectors company, I think UPDC, United Dumangas something muna nga corporation. Kag together with the Philippine Ports Authority. So ang local government unit sang time ni Mayor Distora nag-file ini isang kaso nga dapat ang cargo handling operation will be handled by the local government unit of Dumangas. So to cut the story short, may Supreme Court nagkasuway ni from RTC, nagsaka sa Court of Appeals until such time na desisyonan ini sang Supreme Court. So ang decision sang Supreme Court with regard sa sa operation dira sang Dumangas Port, ginhatag sang Supreme Court ang go handling operation sa pag-administer sa local government unit of Dumangas. Sila ang magakapot. Cargo handling lang gidya. Yes, cargo handling operations. Other than that, ang tanan administrative function should be under sa Philippine Ports Authority. Okay. Kag it was stated nga status quo ang the decision sang Supreme Court, meaning nga sa akong pag-intindi kag ginhambal man sang Philippine Ports Authority sang port manager Rojo nga ang Supreme Court naghambal nga status quo. So whatever decision, whatever the terms and condition made by the UPDC sang private entity nga nag-handle sang cargo operation ng Gasport kag between the local the PPA, Philippine Ports Authority, magiging status quo. Meaning kung ano to ang ila arrangements ang terms and condition, pasabi may inistoryanay sila to nga 3565, isundon lang sang local government units sang Dumangas. So kaya May ruling na. yes sir. Samo na sa akong pag-intindi. Kag ginkuan man na ginhambal man na sang port manager Rojo sa interview sang Arimen station that time. So ang decision sir, siguro we should follow kung ano ang ginhambal sang korte. Kag ga-operate lang ang Dumangas Port using the official receipt sang PPA man Japon. Mag 6535 ang 65 na niiya sa PPA o kung iya kuan sa LGU? The 6535, iya na sa sang kuan sang Philippine Ports Authority, while the 35% is iya sang share sang Philippine Ports Authority. Buta balon wise ang full control ang LGU as per stated sa MOA? Sa nakita naton sir, sa nakuha naton ng ebidensya, ang kwan sir, ang kay ginahambal sa mga biron nga madugay na ang MOA kung of agreement nga gisubmit sa Philippine Ports Authority. Ara gina sa interview ni Mayor BJ kag Eban. Kag it was published sa official statement ni Mayor BJ through sa iya municipal administrator kay Attorney Hope. Nga naka-state dito nga madugay na nila kuno ginsubmit ang memorandum of agreement sa PPA. But sang nakabaton ako mga dokumento coming from my confidential informant, nakita dito nga ang request ni Mayor BJ Beron nga mag request sa Sangguniang Bayan to enter and sign
in the MUA or in the contract in behalf of the Municipality of Dumangas kag between sa Philippine Ports Authority was dated June 18 of 2024. Klaro gid na. June 18 June 18 of 2024. Kag it was approved by the Sangguniang Bayan last July 3 of 2024. Lagi na dokumentado na kag makita ina sa akon man nga Facebook account ginbutang ko da gin-publish ko para with the transparency kag accountability man sa makita man sa pumuluyo no kon ang aton nga akusar sa ila matuod o kon hindi. Buta malon, kung why ikaw nag-expose ni, why nila ginpabutyag nga ara na permahan o kung ginpermahan? Yes sir, no. So silent gid ni ang local government unit since nga ever since nga wala ini nagwa nga isyo. That's why nga Saan mo gin-expose ni? think sir mga 3 weeks ago na. Okay. Oo, manugaw aman Kung why mo ago na. ni gin-expose, why man sila naghambal nga may ara nagpirma na sila sa agreement sa may MOA na sila ang LGU kag ang PPA. Amo na gani Sir Art ang makaduluda kay kulang taon mo sa Liga Pito nag-request ka pala nga mag-sign into MUA ka. Dapat ang manamong Sangguniang Bayan under sa local government code hindi ikaw makapa-approve sang ginapangayo mo kung mayor ka sa Sangguniang Bayan ngayo ikaw authority nga ini mag-enter into contract ikaw kung hindi pag-aproban sa Sangguniang Bayan. Meaning, sir, ang ginahambal nila nga madugay na kuno sa statement ni Mayor BJ nga more than a year na kuno ginpasa ang MUA sa PPA. But makita naton, sir, nga sang June 18 lang siya nangayo sang authorization sa Sangguniang Bayan kag sang July 3 lang subo nga tuig gin-approve sa Sangguniang Bayan. So I think more than a month pa lang kag na-approve na. So meaning kung lang taon naton sa lingwahe sang mga ordinaryo nga tao nauna pa ang karusa sa Carabao. Okay. Paano ka nga nagpasa na didto nga wala isang authority nga mag-enter ka sa MUA? Buta malon, sir, kung tanawon mo, una-una na ang authority Before. sa Sangguniang Bayan kag amo ni pasa sa PPA. Exactly, sir. Precisely. Pero ang nauna sila submit dito sa PPA without The authority. conformity sa Sangguniang Bayan. Yes, sir. May documents ikaw nga na-secure sila. Yes, sir. May ara kita. Okay. Na ano na butang sa ilang agreement dito na ginaan sa Sangguniang Bayan? Actually, sir, dito makita mo no sa ginpakuan ko nga naka-state to ang ila draft nga MUA nga ang sharing dapat manamo services ini sa Sangguniang Bayan ang MUA kay para mabalaan sa Sangguniang Bayan kung hindi dihado ang banwa kung favorable sa ila ang ini nga contract or memorandum of agreement. Correct. So dito sa MUA it contains sa mga agreement dito sa mga terms and conditions. First nga nakita ko dito nga ang sharing 565. Amo na 35 sa Banwa. 35 will go to the LGU. PPA and 65% to the local government unit. Okay. Tapos dito nabutang man na statement dito nga every 15th day of the month dapat i-remit sang local government unit ang remittance nga shares sang Philippine Ports Authority. Klaro gid ina naka-state ina sa MUA. So natingala ako I-remit nila sa Philippine Ports Authority ang share every sa 15th bangko, government bank. Yeah. Okay. Kaya dapat ang transaction is government bank to. Okay. Kung anong ka-accounts ng local government unit, i-share nila, ihatag nila to, i-deposito nila sa bangko man sang Philippine Ports Authority. Every 15th day. Yes. Twice a month. Every 15th day of a month. So meaning every once a month na. Once a month. Dito ang share. Okay. So naton dito may
pabalo sa aton nga kag it was confirmed by the port manager since nga since 2022 until as of this date sa nabalaan ko, wala sing remittance ang local government unit of Dumangas sa Philippine Ports Authority. Kag every month, nagahatag, gapadala ang Philippine Ports Authority sa statement of account sa Dumangas LGU. Meaning nga, gina-remind ang local government unit, Dumangas, nga may balaydan ka mo sa PPA. May share kami da. May share kami da, Oo. which is dapat ihatag nyo. Kag it was documented, no? Okay, May nakaptan kita nga dokumento dira. Kag sa isa naton ka dokumento, may kuha report nga ang Philippine Ports Authority and dira na sa Philippine Dumangas Port under sa Philippine Ports Authority wala sing remittance since 2022-23 kag probably 2024 kag ginapangita sang kuha why is it nga wala sing remittance ang Philippine Ports Authority, wala income ang ila nga ang gakatabo ang ginagamit sang local nga resibo is iya sang Philippine Ports Authority. That's why nga may kuha Philippine Ports Authority dira. Okay. Kung magsilay ka nga 2022, Yeah. kag 2024 na subong, more or less mapila na ka tuig. More than 2 years na sir. More than Kay 2 nag-operate ini ang local government unit of Dumangas sa operation sang cargo handling April 18 of dito kag ever since nga nag-operate sila until subong nga wala sing may ginhatag nga shares kag ara ina sa kuha findings. Sa cargo handling, sir, sa imo nga tan-aw, pila ang ma-income, ay binulan na lang natin, pila ang ma-income sa PPA, kasi why pa binaton, butan natin, why pa na matunga, no? Why pa na sharing, no? Pila ang ila ma-income every month? So sa pagkabalo ko ang adlaw nila sir 300,000 a month. 300,000. 3,000 a day. 3,000 a day? Oo. 3,000 times mo 30. 30 days. Or Yung mga, pila, mga kaya hindi kita kuan sa mathematics, Sir Art. 900,000? Kinanglan na to ng calculator kay kada ko ini nga kwarta. 90,000? Saan? So 30 90,000? times 300. So mga 9 million? 9 million a month? Yeah. Wow! Pwerte ba? Di mag 9 million naman ka, ang 35%, mga 3.1 ang kwantira. Ang share. Share, a month. 3.1, Based ina sa akon nga information na, Sir Art. 3.1, more or less, ang income, Ang share ang share sang PPA every month. Kung makasubong sa nga more or less mga 2 years na, nga pila na subong ang pila yan? As sa nakaptan ko nga dokumento, as of June, ang based sa statement ng Philippine Ports Authority, Sir Art, as of July 30 of 2024, ara na siya sa 63,200,000. Kag nagambal ang Philippine Ports Authority, magasaka pa na mga more or less more than 90 million to include ang interests sina. May mga penalty pa na interests. Wow, dako So, amo na ang kwarta nga shares ang PPA lang nga PPA lang yan. sa PPA lang way labot ang income. Karing Sir Art, ang issue dire, Dahil lang sir, Yes, sir. diretanay. Mag 63 million, inaginambala nato niya sa PPA. yes sir, Pila naman makato sa karon sa LGU? more than 20 or kwan ang 65. 120 million ang share. Amo na Sir Art, ang gusto mabalaan sa pumuloyo, kundi ina nagkanto ang kwarta. Dara na kita, sir. Di gina-amat-amat naton para at least may kwan bala, may pasunod ang pumuluyo sa pagpamati. Ang 120 million na share nga ni sa duwa na ni katuig, Yes sir. more or less. More or less. Hindi kita Yes, sir. makabutang gid nga pilagid ang amount, Yes, sir. no?
kung pilagid kay ti may mga fraction na lang bilhin. Mga 121 million sa 2 years. Buta balon kay suno sa imo sa agreement sina iningin ka makat kay bank to bank ni. Yes. Buta balon ng kwarta nga 125 million ara subong sa bangko. Kung tanaw na to ng MOA. Ang kwan naton, sir, dapat per the local government code, kung ikaw isa ka tresurera, ang income kay ginaalis nila nga ara ang income sa treasurer. Te ang ginakwa naton, sir, ang pamangkot dira kay under the local government code, dapat kung ikaw tresurera, every day or kung hindi ka man kahabol, pagkaaga, i-deposito mo ina nga kita sang Sang banwa. Kay, through sa income sang port. Iban gani sina sang iban sa LGU sa pagkahapon sina pag return. Yeah. Exactly, diba? sir. That's why nga we are requesting from the Office of the Mayor to Office of the Treasurer nga kinahanglan naton ang mga dokumento naton nga kinahanglan amo ang bank statement. Ni sabi simple malayo naton sir mo. Bank statement of the Special Trust Fund on the bank account used for the operation of Dumangas Port covering the period from the start of operation from the calendar year 2022 up to the present. Number 2, cash examination report, semestral ini, issued by the state auditor for the committee on audit on the accountable officers involved in the collection and disbursement of special trust fund. Statement of income and expenses of the operation of Dumangas Port, list of project by which the share of government unit of Dumangas and income collection from the port were utilized or used. Certified true copy o balance sheet as of July 31 lang, 2024 ang ginapangayo naton under ini sa trust fund account or general fund. Number 6, certified true copy of subsidiary ledger in favor of PPA and duly certified by the municipal accountant. So, Bali amo niyang sulat nimo sa kay Mayor BJ. oo, kag sa municipal treasurer. Okay. Kay naton, Sir Art, kag sa mga pumuloyo sa Dumangas, nga naghatag statement si Congressman Ferd sa isa ka interview dito sa siyudad sang Pasig sa arena. Nga gambal siya nga i-quote ko nga mo si sustento kadto lang siya dito sa Treasurer's Office kay Charity. Amo si Charity, amo ni siya si Charity Evangelista, amo ni siya ang officer in charge sa Treasurer sa Banwa sang Dumangas. Kay dito ang mga dokumento intact man dito, anytime pwede niya makatuan kag kuwaon or under the Freedom of Information Act or may ara kita da sa anti-red tape kag sa other laws naton nga reference naton. Kung ang isa ka government agency ginapangayuan mo sang dokumento nga hindi malang threat to national security ang ginapangayo mo, no? You are you have the obligation nga mag-furnish ang copy kay it involves public interest. Kililiwat ko, it involves public interest. Kay kwarta ang gina-question naton diin bala nagkadto ang mga minilyon nga kwarta nga kita sang Dumangas Port. Yes, Sir Art. Simple lang gid, di ba? Wala na damo discussion. Kay kung wala kasing may ginatago man lang, hapos man lang na-produce mo, o sustento, ari ang ginawa mo, ari ang kwarta o ari ang dokumento, di ba? Si sustento pa ang mauyan sa pumuluyo nga, mambalang pumuluyo, sagad man ni ka pasikat si sustento, wala man ni gali, palagpat malang gali ni ang ginay. Pero, manog isa na kabula, no? Gagin pagi naton sa legal nga proseso, kay pwede man naton gani makantuan to, nga i-reference naton ang statement sa interview ni Congressman Beron, kag even statement sang municipal administrator nila nga publish nila sa official Facebook account sa Banuasang Dumangas sa opisina sang Office of the Mayor Bredin John Beron. Ang statement ni Congressman Ferds Beron nga susinto katuito sa Dumangas kay ato man to intak atong kuan nga ginapangayo mo.
Nakato ka sa Dumangas. Yes, sir. Last Tuesday, gin-receive nila ini. Last August 27, 9 o'clock, gin-receive sang Office of the Mayor ang mga dokumento kag Office ang Tesorera. So, kag ginpartners man naton ang opisina sang Sangguniang Bayan, kay we are requesting sa Sangguniang Bayan mismo, sa opisina ni Mayor Goles, ang mga Sir Art, ang mga resolution, kay para makita naton. Documented. Oo, para dokumentado kay makita kay hambal man silang they are transparent, they are an accountability mo mula na perme ginambal nila. So nag-akto kami. Ang ginapakayo lang namon sa Sangguniang Bayan, certified true copies ang Sangguniang pertaining sa request and approval sa kay Mayor Biron nga gina-authorize siya nga mag-enter and sign sa Sangmuwa. Ikaduwa ang draft Sangmuwa nila. So, next is certified true copy pertaining sa request ni Mayor Biron nga mag-open sila sang separated account to fund nga dira nila ibutang ang pundo sang Dumangas Port. Kay hindi ka pwede under the local government code, Sir Art, you cannot open any account without the authority sa Sangguniang Bayan. Hindi Correct. pwede nga pag gusto lang si Mayor to, pag gusto lang si Tresurera to sang open. It should be mandated by law, pagi sa local government nga ginasundan nila. Kaya mo nang Biblia sang kwan mo, sang pangimanwa. Kag hindi mo naman na magasto kung without the concurrence kag authorities ang Yes, sir. ipamangkot ko na si mo karon, no? Yes, sir. Nakato ikaw sa Dumangas. Yes, sir. Kay sila ni Congressman Biron, kadto ka lang to sento sa Dumangas. Ano na i-find out mo sa Dumangas? Ang ginambal bala ni First Biron, ni Congressman First Biron, nakitaan mo dito, sakto ba lang inambal niya, hindi? Sir Art, makita man dito kay gin-live namon ang amon pagkadto ni Colonel Pinuela. May mga kaupod kita, mga amigo naton sa media. Makita dito nga pag-abot namon to, gin-receive man nila ang aton request. Kag ang tesorera dito, hindi makita kay information namon, nalagyo nga pagsulod namon nalagyo na siya. Nagsaka na to sa second floor. Ginpamangkot na to ng staff niya. Oo, kundi ang mga dokumento kay gin-reference naton. Kay anytime Biri, kwangit sila sa interview specific. Sustento, kato ito, kung ano ang ginareklamo mo, kato ito sa municipality, arada. Kaya mo tutuwa. Kaya intact malanggali ang kwarta. Kamon wala, nagparalagyo pa. Ang tesorera. So, nagsaka kami sa mayor's office. Ginkuan mo kami, gin-assist kami sa Hiya Municipal Administrator sa Attorney Hope. Kay way ko na kilala, kay Charity ni mo. May kita sa video nga dito man siya pag-abot dito nga nagsaka kami ngagaw man siya exit kuno kag malagyo may CCTV pag-abot na mo yun pa-receive man namon ang mga dokumento but during that time dismayado kami kay we are expecting halin ina sa baba sang isa ka congressman kag baba sa hambal sang mayor's office nga anytime ara lang gid ang kwarta anytime pwede nyo kantuan ara ang dokumento intact pwede gasalig man kami ang Japon nga kung gusto nila mapabalo sa pumuloy ang kamatuoran kay tanan kita no para matapos na ini nga issue hindi na magpangdodowa ang pumuluyo sa probinsya sang Iloilo especially sa Banwa sa Dumangas kay the entire 4th district. Pakita nyo ang mga dokumento kung wala ka mo may ginatago. According sa imo, sa Congressman Biron amo to nga pagitaw lang to. Pero according sa imo kay na-interview si BG Biron, Mayor sa Dumangas. Ang statement bala ni Mayor BG kag ni Congressman Biron bilang mag-amay ni sila, nagasanto o wala? Nagaboxing nga na ila statement. Makita man na, no? Ang statement ni Congressman Biron, nga anytime kantuan, intact lang ang kwarta. Statement naman ni Mayor BJ sa interview niya kay Manang Tonet kagapon, hindi nila mahatag
ang mga dokumento kay may mga proseso kuno. Nagsunod man kita sa proseso. Kaya under sa Freedom Act, simple request lang ni, this is not threat to national security. Dapat within 3 to 5 days yatag yun eh. So, katuan na mo dito. Ikaw nag-file, ba? Tanong Yeah, ko isang document. sang 27. 27. Ano na subong adlaw? 30. So, most probably next week, balik ko na mo ni. Kayo, ay pa man 5 days mo? Yes, sir. Oh. Kag under sa Freedom of Information Act, once kay hindi ikaw maghatag sang mga dokumento nga ni, you are liable for administrative case under sa civil service. Kung hindi sila maghatag abi after 5 days, according sa FOI bill, ano mo subong ni sustento? Ang mga abogado naton nga ginatunan subong, ang mga group of lawyers subong nga voluntaryo nga pakipag-angot sa aton, ga-connect sa aton, kay gusto nila ni matagan sang kasanagan, matagan sang hustisya ang kwarta nga ni nga hindi ma-account as of this date, no. So may mga legal moves kita, may mga legal analysis nga pag-aubrahon sa with regard sa sining anomalya. Kung patihan naton bi ang line of argument sa mga beron nga ara ang kwarta, suno sa I stand corrected kay daw medyo hindi ko gid maabot ko ang statement ni Mayor Beijing sa pag-interview ni Maritonel. Ang kwarta gingasto nila para sa barangay, kay isa sa to sang kapitan gani daw nakabaton sila. Yeah. Is it correct ang confirmation na gingasto nila? Yes, sir. Kag live ina kahapon sa statement ni Mayor BJ nga ang kwarta ko nga income sang port na utilize na nila. Amo na, sir, nga nadakpan sila. Kaya isa, in their statement sang tresurera niya, statement sang opisina ni Mayor BJ, kag statement ni Congressman Beron, ara ang kwarta intact. Very clear gina. Kag sa matter of fact, naghatag sang verification ang Treasurer's Office nga ang kwarta sang income support ara lang. Kay sila man mismo naghambal, we cannot utilize ang income sang port without any legal basis. Klaro gina. Liwaton ko sa mga pumuluyo. Naghatag sila statement nga they are not authorized or they cannot utilize the fund or the income of Dumangas Port unless there is legal basis. Muna, statement nila. Kaya according sila, sing MUA, wala pa mabalaan kung ano gid ang sharing nga according na sa ila. Pero why is it nga amaning karadlawan? Why is it nga may ara na sila sa gunyan resolution pertaining sa Appropriation Ordinance 2024-03, an ordinance authorizing the supplemental budget number 3 for calendar year 2024 of the Municipality of Dumangas, Province of Iloilo, for the General Fund and for special account to the General Fund of Dumangas Port Cargo Handling Operation. Dira naka-state nga ang ebidensya naton na narrate dira ang mga punduhan nila nga kwarta. May mga puro lang travel expenses, may ara na which is under sa local government law sa layin naton, you cannot utilize ang pundo biskan mayor ka pa without the authority sa Sangguniang Bayan. Kag ang imo programa should approve through annual investment plan. Iprograma mo ipasulod mo sa annual investment plan ang tanan mga program kag dapat budgetan mo ina. Kag kamo man mismo nga hindi nyo pwede matandog. Why is it nga gintandog nyo na, ginausar nyo, kay kamo mismo nagambal. Kag it is unfair for the Philippine Ports Authority nga ngila kwarta dira, wala nyo ginatag for more than 2 years. Buta malo na Major Sustento nga hindi mo pwede magasto ang kwarta without approval
sang Sangguniang Bayan. Yes, Is sir. that correct, SB Rex? Hindi ka pwede kagasto. Kailan may authority, gid. Yes, sir. Kasi diyan nga, presabi, patindo ka to, butangan mo to, solar lights ang isa ka barangay sa may Dumangas. Hindi pa. Kuno ay sang clearance o kuno authority sa Sangguniang Bayan. Yes, sir, exactly. Kag it should be enter into annual investment plan ang mga programa mo mga pagkapunduhan sa sina nga budget. Hindi ka lang pwede nga ma-withdraw ka lang to sa land bank. Hindi pwede nga anytime makuha ka lang to pundo, hatagan mo. I-undergo naton sa ginatawag nga proseso under sa local government code. Ano ang mga liability kung ginhimo mo ini, kung na-committer ini sa Dumangas LGU? Ano ilang liabilities ini? As a former police officer, Sir Art, kahit ginatunaan man naton ang layi, kung gingamit mo ang kwarta without legal basis, without naglabag ka sa pagsulundan, wala ka nagsunod sa legal nga proseso, you are liable for technical malversation of public funds. Kag under the law, kung ang kwarta nga nadula, hindi mo ma-account for more than 50 million, you are liable for plunder. Okay. So ginatunan ina sa aton mga abogado pa subong ang mga kaso. Kag damo ini ang madamay. Nga malo ko na damo ini madamay. Nga kwan. This is for the truth. This is for people's money nga dapat naton panindugan. Gambal gani sila mga pulo. Wala ka hadlo kay dako ang ginabunggo mo dira. Art. Sang nagsulod ako sa serbisyo ang akon isa ka TL ara na sa kuhan sa hukay kun baga kag I encountered a lot of threats in my life as police officer. Ginbunggo ko mga dlagko nga tawo, mga sindikato, neutralize ang mga organized crime group. Not only in Iloilo, ulod ako kag din ako nga lugar na assign. So siguro sa personality ni former Major Sustentel Penuela ang amon nga kakulba goro do na kwa na goro na ibana na goro no? Why na ka ba? No? Namian gani kami bunggo na basta ang ato lang iya ang kamatoran. We will stand for truth. Kaya hindi pwede kita mag-ubra-ubra kay balaan nato na precaution sino mo mabalikan kami. Amo na gani nga ginoo si Congressman Beron magdebate kami parte sa issue sa port. Gina-challenge ko si Mayor BJ Beron kung wala sila siyang may ginatago. No? Kag ginapabugal nila subuhong nga na-approve na kuno ang MUA. Amat kita kay na-approve sa more than 2 years. Pero na-approve ang MUA more than 2 years pero ang kwarta gingamit na nila. Kag ginaprobahan, saan o ginaprobahan? Amo nang pamangkot na ton. No? Yes. Di, anong, kung makasubong sini, kay kung pamatyan na to ng imong statement, medyo diskustado man ng PPE, kaya ginademand sila mo. Yeah. Nga di namon parte di. Yes, exactly. Ano imuon subong sang kuwa, sang PPA, sa LGU sang Dumangas? For PPA, no, ang ako will take legal action. Kaya kung hindi, may guan man ni sila. Kay ila OR, pagamit nila OR, wala sila nag-collect. May kopya ikaw sang OR? Actually, are dire. Tanong ako ba? Kay tanong ako na ang OR sini kung nanggaperma ang naga-issue sa PPA pa, buta man, why siyang full control? LGU, set correct to Rex? Why control? Kung ang mo, ang Basic role, Sir Art, kung sino ang naga-issue sang OR, sila dapat magatago. Oh, Basic role na siya. Ipagamit mo ang OR mo, doon ang into sa imo. Dibla? tuod, no? Awkward na siya ya. Sa naganegosyo bala? Di, ang point sa nga, Are. Makita, Sir Art, pakita ko. di nga ginapagamit, din sa PPA. No? Nga ginapagamit sa PPA. Kaya mo nang question na natin. No? That's why we already requested sa Philippine Ports Authority man sa mga dokumento. Oo, yung kuha, to be fair, ang kuha na, Yeah. kinanglan,
Nga nag-issue ka mo na, why manggali ka mo full control? Yeah. That's why nga we are writing mga letters subong sa mga concerned agency, kuwa, kag other agency pa with the relation in sa issue sa Philippine Ports Authority. Magwa ka, oh. Actually, may isa nga continue man dapon ang operation dira. Hindi ko lang napagtakol another issue na naman na Sir Art. We will focus on the issue on anomalies in terms sa damo pa ni Sir Art, damo pa ni. May sugpon pagid ini, no? Buta balon, nga, kuha na ni, medyo priliban nga ma-issue da. Tip of the iceberg na ni. They will surprise. Ang halin sa pa-expose sa ni, why pakid ikaw sing nabaton nga call from mga biron nga sa inyo ti amo ni personal abe? I have received may nagkuhan sa akon nga offer pero ang balko kung ko ibalik na to kag ipakaon sa nagatag sugo sa imo. May kung balo, I cannot divulge. May mga offer na ha? Nga about sa kwan, no. But I cannot divulge anything. Magawa sa hindi offer. hindi man siya nga kwan pero in case ko no, in case pabatyag bala. In case nga mo ni istoryahan mo ni. Okay. Pero tiambal ko bala nyo man ang akon nga stand kami ni Colonel Penuela. Nangabuhi kami sang tsakto. Amo na gani hambal ni Mayor BJ sa interview nga paano kuno ako kapatihan sa pumuluyo kay wala ako kredibilidad, damo ako kaso. Yes, exactly, Mayor BJ. May kaso ako pero ang kaso ko nga ina sang sa serbisyo ako wala ko na ginakahuya. Kaya ang kaso ko inline ina sa mga kaso nga ginbuligan ko mga tawo nga gindaog-daog sa mga waslik poder kag mga tawo nga biktima sang krimen. Talang namon obligasyon. That's why nga sang na-dismiss ako 2007. Very proud mako Japon nga this is the first time ang probinsyano nga pulis sa probinsya sang Iloilo gin-dismiss ang Office of the Ombudsman. Ang pumuluyo mismo ang nagamot-amot sa akon through fund run kag financial legal assistance nga buligan ako nga makabayad ako sa abogado kung magkipagbato ako sa away ko kontra sa mga tawo nga nagdaog-daog sa amon. Din kamo kakita nga ang ordinaryo nga gin-dismiss ang pulis mag-agi sa isa ka mall mag-agi mga tawo nagapa-picture pa sa dismiss nga pulis, no? Kag very proud sila kag na-dismiss ako, hindi sa kalainan, hindi sa korupsyon. But, in line ina sa ginatawag nga public service. Kon ang ginatawag ni Mayor Beron nga, wala ako kuno credibility. Kung lang taon naton, Sir Art, kung basihan naton, ano blang meaning sang credibility? Kung mabaka credibility, when you seem totally believable. You lose, madula ko no ang credibility mo kung you start lying, cheating, unacting you are crooks, something, sa pagdumala sa imong posisyon, no? Ginapusaran mo posisyon mo, nangurap kada. So, din ina nga ginahambal niya, wala ako kredibilidad. Kay, nabalaan man sa mga pumuluyo there sa probinsya sang Iloilo in our PNP organization, I was every time assign ako sa akon police station, nagiging best police station in the whole province, in the region, and entire Philippines ang akon nga police station. Kag ako mismo, I was awarded as a Police Commission of the Year by the Philippine National Police during sa Police Service Anniversary. Kag na-recall ko lang, Sir Art, nga nag-number 1 during my time in Dumangas, nag-number 1 ang Dumangas Police Station under my leadership in the UP University of the Philippines Visayas Survey in terms of respect, trust, and safety nga ginahatag sang kapulisan sa entire Region 6. Ginkuha ni siya, gin-survey ini sang UP Visayas, kag
Tumangas, Iloilo sa amo na nga survey. So, pumuluyo na maghambal kung si sustento bala credible, may credibility o kung wala. Sa ginatag ko nga statement, no? Nga definition sang credibility, ang gahambal nga wala ko credibility, patuba nga abi sa akon, ng tao namon kung ano ang iya achievement sa panghimanwa, kay pareho malang kami nga public servant. Amo na akon nga challenge iya. Sir, ang nabasa ko I don't know kung sino nagkon, balikita ko lang sa Facebook. Ang tinagaya credibility do ay ko kita. Pero kita ko tulisan. Kasi sustento, tulisan na yan. Ano ma-comment mo ni sir? Actually, sir, hindi kita affected sina. Kaya sabalan man sa pumuluyo. Manisyon sang tulisan. Ang tulisan niya, kung nagapanunto ka sang isig mo ka pareho, just like budol ikaw, kapangawat ikaw, holdapper ikaw, drugista ikaw, protector ikaw sang drugista, amo na siya ang ginatawag na tulisan. How you define tulisan? Amo na pamangkot ko kay Congressman Biron. Ina nga characteristics as being a tulisan, kag i-compare ang lawas mo sa lawas ko. Example lang, sa survey sa mga performer, congressman, why kaya timo na huya nga 22 years nga pang siya kulila timo nga congressman? Kainsa, tao na ya ang naghambal sa survey nga na, hindi lang isa lang ka survey, but damo-damo ina nga survey nga ginkandak sang survey nga institusyon na Survey firm? survey firm intern sa congressman kag si sustento bala awardan sa Napolcom, awardan sa Philippine National Police, awardan sa mga NGOs nga damo-damo kita na baton nga award kung si sustento tulisan. Amo lang na ang pamangkot naton. Major sustento sir. Ang isa sang mga comment diri nila nga siya nagagahod lang si Major Sustento kay may plano siya maglagan congressman. May enkwentro sa mga biro sa 4th District. Is it correct o kung ma-confirm mo na you're running for congressman sa 4th District? Actually, sir, sa tanan nga mga issues basta involving corruption gani, ang scapegoat sa mga politiko, pamulitika lang ina. Amo na ang tanan, that is a general, that is a motherhood statement nga ginambal sa mga politiko nga involved sa corruption. Ang ina nga issue, gintakol lang ina, it's because pamulitika lang ina. Ang pamangkot, diin sa tabla diretso, may ginkawat ka mo, may kulang dira nga kwarta nga para tapos ng issue. With regards sa issue nga, kung madlagan bala si Major Sustento, actually, damo sang pumuluyo subong galsa sa 4th distrito, not only in the 4th district, for the entire province, kag sa Region 6, nga kinanlan nila ang pagbago sa 4th distrito, the new brand of leadership, the new brand of public service, win public service, nga ang mga tao may dalaganan, tao may kaduan, kasi may problema sila. Ngang tao, mapalapitan nila nga wala sing may ginaagyan. Ngang tao, magsulod sa panimalay sang isa ka public servant, wala niya ginabili ng iya chinilas. Kag, walang tao nga magkupo-kupo gani, wag dayon. Amo nang kinanlanon sang pumuluyo sang kwan. So, subong sir, to be honest, damo-damo ang gusto nga madlakan ako. But, balaan man naton sir, kung maglagan ikaw, kinanlanon mo ang machinery, kinanlanon mo ang ginambal nila gani nga 3 golds ko no, guns kag guns kag gold. Ti ako na wala ako nagapati sina sir, ang guns kag guns hindi na nauso subong. Kaya ako bilang pulis I have been fighting during election every time ang mga guns sa mga politiko, not only for the province but for the entire Region 6. Damo ako na bunggo. Kung ang pulisya panindog lang para sa kamatuoran, ang mga guns nga na hindi nakasarang sa kapulisan naton, sa law enforcement services naton, sa uniform personnel naton. Okay?
they are acting illegal. So with regard sa gold naman sir, tibalan man sa pumuluyo nga wala kita ya kwarta. Kung maglagang gid man si former Major Sustento or si Colonel Pinuela or ibalan man naton kung ano ang kalakalan nila sa kwarto distrito. Ang hambal gani isang iban. 4th district is the capital of both buying. Balang ko agree gina ang pumuluyo. Mapasugot balang pumuluyo nga tawgon is the capital of both buying. Kag every time nga mamakalang boto ang mga politiko dira pagtapos ang eleksyon ang balaan lang agin bakal naman kamo sakit pa mo palapit-lapit dire. Correct. Kag ano hambal nila? Ari naman ang mga mata pobre, tawgon mata pobre kay ginagaralaway kuno every time election ang pumuluyo timayo na. That's the challenge sa mga pumuluyo dira, no. We need change. We need genuine change. If we start, no, pag-elect sang maayo nga politiko, aragid ang pagbago, ang matutuod, pangitao nila ang leader nga may tutuod nga pagpalangga sa pamuluyo. Kaya every time, no, sang bala na every time nga magapabot ang eleksyon, ang kaluluoy lang perme ang kumbaga ang ano na most abuse sa words perme para sa mahirap, para sa kapigaduhon. After election, ang kapigaduhon gasalon sino kadtuan nila kay wala sila dangtan nga public official. Sir, ang programa namon ni no holds barred eh. Sa lang ginapamag. Pero pwede mo man masabaton hindi. Ang rason ko nga may gina-expose mo ang mga beron, magod kay ti sang ginismiss ikaw, ang tao behind there sa pag-dismiss ni mo, amo si Ferds Beron, Congressman Ferds Beron. Is it correct, sir? So, hindi niya man pagkakuon, sir, but people knows everything, what happened, what really transpired, no? Sa amo ni Colonel Pinuela. Maya, ginambal ni Mayor BG, updated pa siya gani sa kaso ko gali. No? Pasalamat, gid ko gin-remind, nalimtang ko na gani, kaso ko gin-remind Mayor BG. But silingon, updated sila, monitor nila ang kaso ko. Ang ginahambal niya nga na-dismiss ako, na-reinstate ako ya. 2001, kagang assignment ko, Police Regional Office 6, Dua ka regional director nga dira ako na-assign. Ti kung tulisan ikaw nga police, kung wala ka kredibilidad, kung ako kablas ang regional director, kag makita nyo subong sera, I'm proud to say, kung gapamati man ang kapulisan naton, nga mga upod ko, mga kulig ko, former kulig ko sa Pilipinas, this is the first time nga sang na-assign ako sa regional office. More than 22 million ginbutang ko nga proyekto da, a single centavos wala o ang Philippine organization through the effort of former Police Major Charlie Sustento. Ano ina nga mga proyekto? Number 1, the road network sa bilog nga kampo. Kamo nagakanto kamo sa kampo. Anong karsada sang una? Lupa, guba nga karsada. Lantawan nyo subong ang Campo Delgado. Sa tanda pamati, nga transak sa kampo, kamo mismo maka-witness kamo kung paano naging bago ang Campo Delgado. Nabutangan ko sang coffee lounge worth 1.7 million ang inang kalsada, that is 13.5 million. Ginpa kayo ko ang RD's office, opisina sang balang tululugan sa regional affairs, that is more than 1 million. Ginpa butangan ko ang parking area, ginpa namin ko ang mga opisina sang highway patrol, sang ibanda, no? Hindi ko man dapat ihambal tani, but for the sake nga mabalaan sang pumuluyo, no? Amo na ang ginobra ni Police Major Sustento. Kag sa probinsya sang Iloilo, through the effort man nga ginapaagi kita dangpan sang mga pumuluyo, kay wala sila dangpan nga mga public official. Kay ginsaligan kita ni Governor Toto nga mabulig nga facilitate ang mga programa sang provincial capital na padasig nga mapadali ang mga kinahanglanon sa pumuluyo sa mga barangay officials, napakarsada nila, napabutangan sila barangay hall, may mga medical assistance sila, burial assistance. Ang ina nga mga baga, no? Dako gid nga kuan ina nga bulig sa isa ka gobyerno kung ang isa ka public service naga trabaho sang tsakto. So sa ginhambal sir nga
pamangkot mo kun si Kwan bala, si Congressman Birds, I cannot hindi ko ma-answer ina directly, but ang pumuluyo ng mga desisyon sina balaan man naton kung ano kakatabo, no, sa between the life of the Berons and the life of Sustento and Pinuila dira sa 4th distrito. Sir, why ka man harassment subong? Why ka man subong sang pahog si mo? Amo na ganyan ang balko, sir. Sang nagsulod ako sa serbisyo, I encountered lot of threats. No? Gintaya ko kabuhi ko. No? Threat subong. Magluwas nga daw may intention nga mag-offer sa nga So far subong, Duhay pa. kung maglakat-lakat ko, kita man nila nga isa malang ko. Duwam lang kami kung isa ni Colonel Pinuila. But ang mahambal ko lang, hindi sila mag-una sang kwan. Hindi sila mag-una. Nambal ko, hindi kamugid mag-una. Kayo will face the real enemy sa 4th distrito. masadya ini sa 4th District. Sir, last two question na lang, no? Naglibot ikaw sa karon ka masako ikaw sa paglibot sa mga kabanwanan sa 4th District. Ano gid ang number one nga kinahanglan sa mga pumuluyo dira sa 4th District? Sa imong pagtanaw. So, sang galibot-libot kita, sir, kay public official is visible sa mga pumuluyo, makanya mo, direct siya bla kanto sa mga sityo, sa kabaranggayan, directly niya makita, ma-feel niya, ma-visualize niya kung ano ang mga problema dira sa kabaranggayan. Oh. So, ang number one, nakita naton ang structure development, gid ka in the whole province of Iloilo, 4th District ang pinaka-worst nga distrito. Ang mga Hindi mo man na kontraktor? na ti kontraktor lang guro sa kilala naton da. Itikan mo kung sino kilala mo. kilala sa mga kontraktor man nga pamorsinto kuno. Kuno. Why pa na documents? Wala. Oh. Mayari di. Kaya ko off there. So, kaya mo na, Kaya infrastructure development. Hospitalization. Doktor nga itong congressman. Amo na gani ang problema, kung nagsulod ka sa public service, kung vested interest mo lang, business interest lang ang ginapanguna, paano siya magbuli kay inline ina? Karon, why income ang negosyo? Di ba? Simpleng kwan lang. No? Okay. Kumbaga sa kinantos, simpleng arithmetic. Oh. Di ba? Bali, infra, health. Services. Ang kwan naton, scholarship naton sa mga pumuluyo. Ika-apat naton, ang mga scholarship program, ang medical services or health services, infrastructure, school naton. Kay bala naton sa bilog nga probinsya nagbulig na gani siguro nga mag-download sang pundo da nga mga eskwelahan sa probinsya, especially dira sa 4th District, para ang mga estudyante naton may sudlan man, may manami nga class. Ang naton nakita ko man nga ginapaabot sa mga government officials ang pagpanghara sa ila, especially mga teachers naton. No? Okay. Ginahara sila. Kung hindi ka to magsimba sa politiko, hindi ikaw kasulod, biskan number 1 ka pa sa ranking. Amo na, gason kung hindi ka magpate, principal ka, hindi ikaw ka posisyon. Bala na sa mga teachers naton dira sa 4th District. Kung hindi ikaw magsimba, hindi ikaw mag-yumo, hindi ikaw magkuhan, biskan number 1 ka pa sa ranking. Hindi ikaw ka pisto da. Amo na, dapat dulao naton. Ginapabot naton, kaya ginapabot naton na sa opisina sang gobernador naton nga dapat ang mga teachers naton may sarili silang desisyon na hindi nga pag-intrahan sa mga politiko. Same with officers. Ginaintrahan ang obra sang mga pulis naton, no? Oh, just like
Kung isa ginapagyan sa power play, sample lang. What happened to General Rodriguez during the PNP budget? Nga hindi man ang isa na ka politiko na, hindi man membro sa appropriation committee, ginsalang niya tungod sa intereses niya nga may ginareklamo dito nga ginreassign ko, no? Under the law, no? Although nga under sa Republic Act 551 nga ang isa ka police is under sa local government unit, but dapat lang taon man sa mga government officials naton nga panindugan naton kag respeto naton ang aton kapulisan. Damo pa tani ko pamangkot kay Major Sustento. Kulang ang oras. Kulang ang oras. Pero anyway, pwede naton man extend. Next time kung pwede, dalo niya si Colonel Penuela. Yes, Kung pwede ma-invite naton ang PPA. At least maklarawan tanan, no? Siguro Pero ang sa side sa mga Beron, welcome man sila extend nato invitation ganit sa kay Sir Lemuel Fernandez ang ilang chief of staff kag sa kay Mayor BG kung kay Mayor Onalda sa kay Governor ako sa kay board member Rulis Tura nga makatuman sila dito shed lights ni, no? Kaya hindi naton gusto nga mangin one-sided kita. Kaya nga aton diri nga purpose, kaya ginuuna naton si Colonel si Major Sustento para mabala naton ang isyu. Kakon pabutya ganiya kung ni sabton sa ang nagareklamo. Hindi man pwede nga ang nagareklamo ang ginareklamo sa nagareklamo. Unahon ginareklamo kag pasabton ang ginareklamo. Amo na aton nga point diri sa programa Ilonggo News Live. By the way, i-air na to, no? Ang launching naton sa Air TV next week. We hope nga makatod diri si Major Sustento kag ang iban nga mga grupo naton diri sa broadcast. Sir, bala naton nga masako ikaw ang imo mensahe sa mga pumulo sa Dumangas kag of course sa district of Iloilo kay nadamo ang katanaw sa karon hindi lang diri sa Iloilo City, province of Iloilo, bilog nga kalibutan nga katanaw sa aton. Major Sustento, sir. Ano mensahe? yes sir, with all humility, kapasalamat gid ko sa time nga gin-invite nyo ako sa inyo bantog nga programa sa Ilonggo News Live kag sa mga kaupod kay sir, no, the entire group of the Ilonggo News Live, madamo gid nga salamat kag sa mga pumuluyo sa I will address this statement sa not only for the 4th district for Dumangas but for the entire people nga mabutan sa sini nga programa. We should be vigilant sa nagakatabo sa palibot kay dapat maging mahalong kita kag protektaran naton ang pundo, maging scrutinize naton ang paggamit sang pundo kay ang ina nga ang pundo sang income sang gobyerno kay natanan kon mas maayo ang direksang pagpamalakad sang kwarta sang gobyerno magabalik ina sa mayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Gapati gid ako ginahambal sa subong ginahambal ni Perme ni Governor Art Defensor Senior nga ang pangserbisyo kuno kung inline ikaw sa ginatawag nga doctrine or principle of good governance, malayo ikaw sa temptasyon sa ginatawag nga korupsyon. Kay for so long a time, not only sa public service sa politika, but in all other agencies sa gobyerno, rampant gid ang corruption activities sa gobyerno. So we need to stop that. Buligan nyo kami nga mga crusader sa corruption. Kay si Sustento not only a crusader for criminality, but right now a crusader finance kag crusader sa pagbantay, no, sang pundo, crusader sang sang corruption kag
dira kita sa maayong panghimanwa ang ginatawag nga principle of good governance. With that, maayong aga kag Vida Glory. Maraming salamat, Major Sustento, sir, ang aton nga bisita subong adlaw diri sa programa Ilonggo News Live. No? Kaga sa kalendar ni Toto Rex, ang aton director sa sininga program, of course, sa kay resident engineer naton diri si Engineer Ruben Panes, kag si Engineer Dinis Huyaban. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calsas. Madamog salamat kag we hope nga makakita na kita sa sunod nga Sabado. Mayong adlaw kag God bless us.